Sa isang tren, nagsimula ang tensyon nang may magsabing sinunog niya ang isang grupo ng mahigit 10 tao. Galit siya at hindi niya iniinda ang opinyon ng iba. Sinabi niya na kailangang matagpuan ang utak ng krimen. May isang karakter na tinawag na Bo Xiao, na tila mahalaga, at gusto niyang bigyang hustisya ang nangyari sa kanya. May isa namang babae na hinahanap nila, hindi siya matatagpuan sa talaan ng mga pasahero. Ipinapalagay nilang ginamit niya ay isang peking pangalan. Bukod pa rito, ninakaw pa niya ang baril ng opisyal. Dahil dito, gusto siyang hanapin ng isang lalaki para pasalamatan ng personal. Sumunod na eksena ay sa isang bahay. Dinala si Gu Qingzhou upang pag-usapan ang kanselasyon ng kasal. Tinanong kung paano ang magiging proseso. Ngunit nagulat sila nang si Qingzhou mismo ay tumutol. Gusto niyang makausap ang matandang babae. Umakyat sila sa itaas para pag-usapan ito. Sa pag-uusap, binanggit ni Qingzhou na ayaw niyang mawalay sa kasunduan ng kasal dahil ito lamang ang tanging paraan niya upang makaligtas mula sa kalupitan ng kanyang pamilya. Sinabi rin niya na ang pagkakaroon ng pagkakaugnay sa Dojun Mansion ay ang tanging paraan niya para mabuhay. Tinawag siyang oportunista ng ginang, at sinabing wala siyang kahihiyan. Ngunit matapang si Qingzhou. Ipinakita niya ang mga sulat ng ina ng ginang, na tila mga patunay ng matagal ng kasunduan. Nang mabasa ng ginang ang mga liham, natakot siyang malaman ito ng binalaan siya ni Qingzhou, kung siya ay papatayin, lalabas sa buong lungsod ang katotohanan tungkol sa nilalaman ng mga sulat. Sa huli, nakumbinsi ni Qingzhou ang ginang na pagbigyan siya. Hiniling niya na isang grandeng sayawan ang isagawa para ipakilala siya sa buong lungsod bilang opisyal na kasintahan ng ikalawang anak ng Dojun Mansion. Napilitan ng ginang na pumayag.